so we're back to this. Welcome to another Zarkman versus the world. So, makikita nyo, or nakita nyo na rin sa caption, thumbnail caption na we're gonna go to Japan this time and this is going to be my first time. Kailangan up yung energy ko dahil kasi alam niyo na pagdating ng airport. A little bit of context, so I actually started applying ng mga around, actually 1 month ago lang eh. So, it was actually a long process. So, nandito ko ngayon sa APville or Appville dito sa MOA. Katabi lang siya ng attic. Mamaya kasi magpapasa tayo ng application requirements for visa. Kailangan ko ulit magpa-ID photo ng passport dahil kasi yung pinagawa ko sa Glorieta na wala. Passage. Okay. Pictures done. Pasok tayo dito sa attic. Dahil weekend ngayon, hindi na rin naman siya mapaprocess. So, next working day tayo. And I'm actually willing to allot like 1 week for this. So, probably next week, as long as meron na notification, pag okay na siya for pickup, kunin ko na. And kung ano naman ang outcome, yun yung outcome. Right, so natapos yung pagpunta ko dun sa travel agency and there are a couple of things na, may mention sila sa akin. So, kahit naman tayo na pwesto where I could discuss. So, nakapwesto ko ngayon dito sa YoGhost and nagantay lang ng order. So, siyempre support towards sa tropa. So, shoutout kay Ja. Ja, proof to kami tumatangkilik sa YoGhost. And dito sa mga location actually, this would be the first time na order ako dito dahil parati akong order dun sa Ayala Malls Manila Bay. So, yan lang. Nakakatawa. Mas malapit pa ng konti. Yeah. Yun lang. So, habang inaantay natin dumating yung order. So, nagpasa ako kanina ng application and per them kasi nung upon initial check meron na kaagad discrepancy, may deficiency na kaagad yung ipapasa ko. So ang sabi nila sa akin dun sa bank cert, kailangan naka-indicate in words daw yung term na ETP in 6 months. Dahil kasi nung nag-request kasi ako dun sa branch of account ko or dun sa bank of account, sabi kasi daw nila yun daw kasi yung in-issue nila. So tatanungin ko ulit sila kung kaya na mag-provide sa akin ng ETP na ganito, ABB in 6 months. Indicate lang yung wording, tapos request ako ng bank cert. But the gastos, yeah, but necessary. I mean, maliit lang naman kasi siya kaysa hindi natin mapaunlakan. Yun lang. So, kailangan kasi within the week, kailangan ko pasa ng kailangan ko sumadya ulit dito sa MOA just to submit. And per them naman kasi, parang sabi sa akin ng customer service daw, available daw or nagpa-process kasi sila ng applications within 1 hours. So technically, kung sabihin natin before 10 marating ako dito or sabihin natin mga around 8, ma-accommodate pa naman daw nila yung principle, ma-accommodate pa yung request. Ang game plan ko kasi, dahil kasi date and time for recording today is the 13th of October. Kung sakali na makompleto ko yung mga requirements, yung mga deficiencies ko by Wednesday this week, dahil kasi I'm going to be having a meeting kasi with my thesis advisor and matatapos kasi yun mga hanggang 7. Now, kung sakali naman na around 7 onwards ako ay makakuha ng bus, makasakay ako ng bus papuntang it's a carousel going to MOA, makaabot pa ako siguro barely dun sa pagpasa na application. Pagkatapos nun, I'm going to go home na lang. Bahala na. Importante kasi by that time may sweldo na eh. Yeah. So far ganun yung maging game plan natin. Maliban kasi doon, wala na kasi silang in-advise sa akin kasi na problema dun sa deficiencies ko. And I figured if ma-prepare kasi or ma-reprint ng branch yung bank statement just in case for 6 months, kung di mababago yung bank cert, that I'll do. Dito naman tayo sa MOA. Yeah. It's been a while since I've been to MOA on a school night, weeknight, ganun. Alam mo, the more things change, the more they renovate to improve. I mean, keep up yung facade ng MOA. More stays the same. May mga tao pa rin, may mga pauwi pa rin, may grocery pa rin, may mga papasok pa sa mga BPO pa rin.
Nakakatawa. Parang after all this time. I kind of sound old there. Round 2. Here we go. Okay. Foggy, no? Yan. So, ngayon, kakatapos ka lang dito sa attic. So, shoutout kay na Madam at kay Sir na tumulong. Sobrang appreciate ko yung immediate assistance. Yeah. So, kung ano man ang maging resulta, ipapaubaya ko na. And, sige. Try ko na muna pumasok sa loob. Probably get food to eat. Tapos, uwi na. Go to work in the morning. And I was actually under the assumption na kung hindi man matanggap or hindi man ma-approve ang application, tatanggapin ko. And I was actually planning another trip sana. Pero siguro I'm gonna save that siguro for next year. But anyway, so ngayon dahil tutuloy na tayo, I'm actually here at the unit now. Ang flight ko actually was moved to around 11:15. It's already 6. Around 5 hours. So we're gonna go to the terminal right now. Para mag-check-in. Tapos, yun, check-in na rin. This episode or this series is going to be a little bit more vlog style ulit. So, this is episode 0. Yung requirements, i-flash ko na siya dito. Tapos, I'm going to bring you along lang with the experience with me. Just for our reference, ako ay nag-apply for single entry na muna. Dahil kasi I was actually making sure lang na ako ay papasa. So, pagbalik dito, most probably I'm going to be applying for multiple na kagad. Dahil kasi right now, actually as early as now kasi, Zarkman versus The World Year 5. Tama ba? Year 5 na. Basta ganun. Pretty much yan to. In line with my 15th year anniversary as a Pro Eater, ay meron tayong mga malalaking plano. So, more on that na siguro on future series. Pero sige, book tayo ng Grab and let's go. Pack light. Dahil kasi ang tip na sabi nila sa akin, yung pagpunta kasi sa Japan, expect mo na maputol. So, pretty much come with an empty bag. Sa akin, pamalit lang for a few days. Couple of underwear. Socks, parang nisip ko doon ako bibili. Dahil kasi, asahan natin, bibili talaga ako. So, book the Grab and itiin natin mga around 7. I mean, kung ang alis or ang dating ko is around 11, ay yung alis is 11. So, hopefully we make good time. Yeah. So for the 4th time this year, I'm here at the airport. It's a thing. Sige, pasok mo tayo. Travel tax done. As of today, ang rate pa rin is 1,620. Ngayon, hanapin natin ang check-in ng AirAsia. Is it me dahil kasi pabalik pa lang ang mga tao, pero parang kukunti yung tao ngayon sa airport. Step 1, complete. Ngayon naman tayo ay papasok. Papunta tayo ng immigration. Having my second cup of coffee because why not? Visit. Ano to? Nagsimula na pala yung planner season ng Starbucks. So as of time recording, ito yung QR code nila. Hindi na pala siya yung yung card natin na nilalagyan ng stickers. Siguro they're trying to streamline yung process nila. Dahil kasi siguro pag stickers kasi mano-mano pa, tapos pwedeng may additional cost yung paglagay ng paggawa ng stickers. So, that's that. Time my clock right now, it's 5 to 9 and we got like pretty much an hour and a half kasi to kill before boarding time. Siguro pagkatapos nito, let's go look around, probably get some more shots. The last time I checked kasi, sabi daw na dito sa Naiya Terminal 3, madami daw nagsara ng mga establishments.
Not sure kung sa labas nito or dito. Dahil kasi dito sa loob, parang kung ano yung mga establishments natin, yung pa rin yun eh. But I guess that's the point of exploring para makita natin. Natapos yung kape. Energy still up. So, that's a good sign. Better na doon na ako magantay malapit sa gate. So, at least kung magkaroon man ng changes, dahil tentative daw yun, at least hindi na ako malaya. Doon na rin akong baba niyo malapit. It's gonna be a long walk. Lakas maka-feeling OFW. Nakakatawa nga din tingnan yung mga aircraft vehicles na nakapark currently chilling. That's the flight. Okay, so nakakatawa. Siguro habang nag-aantay, just look at planes. Hindi bago ko kukuntilan yung tao. Pag galing holiday talaga na. Chrome van. Pilit na, parang siyang food truck. I got the window seat. Okay, nakaramdaman ko na yung lamig. Yung lamig pala niya parang subtle na build up. Waiting for my luggage. Sana hindi maulit yung pagod na sa Davao na. Kaya kailangan natin kunin kagad. Kasi my luggage. Hindi, ito nga ba? Okay, so ngayon ako ay nag-iikot. Mahanap muna tayo ng currency exchange. Sakto. Okay, ang dami nangyayari. Mangyayari ngayon, lalabas ako and nararamdaman ko yung lamig. Sarap. Gago nga, no? Ang bilis ang bilis ang bilis mo ba ng araw? Solid. Sige, we're gonna go to Terminal 2, tapos dun sa basement level, doon natin kukunin yung IC card. Pagkalabas mo dito,
Ramdam mo kaagad yung lamig eh. Solid. Teka. Yung bus na dinaan ako, this is going to Terminal 1. We're gonna go to Terminal 2. Parang doon nata sa kabila. Just follow the people. Kesa mas sumakay ako ng bus, pwede ko palang lakarin. I'm gonna be saying that a lot dito sa Japan. Solid. Galing. Yan yung bago ko. So massive. Sige, nakikita ko na yung parang escalator pa ba. Sige. It has train. So, pagkakuha natin ng IC or Suica card, punta tayo ng Acom. Dahil kasi yung nag-aantay sa atin na tropa ay naantay lang na pupunta ko dun. Since may time tayo para bumaba, sobrang nakakatuwa lang dahil kasi una, organized. Pangalawa, the people are so polite, yung mga nag-a-assist. So, I think applying the same mindset din sa Singapore na yung mga more middle age, sila yung mga nasa service. So, they're so polite, nakakatuwa. And tama nga yung sabi nga nila, yung exchange rate withdrawal ay mas better kaysa sa kung kapalit ko sa Forex. Yun lang. Lapin natin yung booth ng Suica. Gumagana. Okay, ang gagawin natin ngayon, sasakay tayo ng Skyliner. Skyliner is 1. And then we're gonna go from dito to Nippori. And then from Nippori, punta tayo ng Minami Senju. So pagkatapos doon, hanapin kami yung Hakon. Check-in, tapos yeah. The train is already leaving. So nakakakuha ko ng upuan dito. Tapos ito, pretty namin nasa may 30 to 35 minutes na pupunta stop. So this is gonna be fun. Malapit na yung stop ko. So, from Nippori, start tayo ng connecting from Green Line papunta ng Minami Senju. So far, so good. Yun. So, checked in. Ito yung hostel. It's a bit cramped, pero alam mo yun, tulugan lang din and you're going to, stay out most of the day. So, I can't really complain. Ngayon, sige, I'm thinking, kasi pupunta ako sa Asakusa ngayon, so I'm going to meet my friend. May mga iba't ibang ways yung pinaturo eh. Pwede ako maglakad, which is 23 minutes. Yeah! Or mag-go. Go is, I know how much. Or magana na ako, trains. Or itong bus. Not really sure. Nandito ako ngayon sa bus stop. So apparently may padating na ngayon na bus. ETA niya mga around 7 minutes, ganun. Tapos, what I'm doing right now, I'm actually, ano ba? Hindi ka dapat tumawid ako eh. So, sa kabila. Iba talaga. Tama nga yung sabi nila, no? Ang linis dito sa Japan, the streets, dahil kasi wala din basurahan. Everybody is disciplined enough to hold on to their trash. Tapos, dito kasi sa labas, nandito yung trash na for collection. So, ano to, may siguro mga gatong oras, may pick up or may magpipick up na nung garbage. Sabi nakakatawa. Galing. Yung sa mga maliit na ganito, you'll start to fall in love with Japan eh. Siguro adjusting to the commute and the daily hustle and bustle. I will too. I just gotta give it time. We're gonna get Jaime a beer. Jaime. Yeah. Kampai. Kampai. You come out from Sundar. Yokohama. Yoko. Conveni crawl.
Walang problema, walang problema. Ikaw pa. Ingat tayo, me. It was a good night. Dahil kasi hindi ko alam kung saan party kayo nanonood na vlog, pero let's just say na in my longest, deepest struggles no panahonan, some of the people who I found support with, I found a lot of support with is kay Jaime. Kaya Jaime is a good friend. If there's any person na I would consider like a friend for life sa philosophy, I would consider him as such. Kaya kung makikita mo tayo, alam mo na. None of the mushy shit. So, yeah. Sa akin parang ano to, the least I could do is spend time with the guy. So, catching up lang din. A lot of that hindi ko na sinama sa vlog dahil kasi alam mo yung mga bagay na ganito, if it's important to you, you don't really put it in the vlog. So, yun lang. This is pretty much a very interesting D0. Yeah. So, I'm not sure kung makapag-vlog pa ako sa loob or do like a mini hotel tour. Pero, siguro pagising na lang yung kasama ko or if out na siya lumabas. So, at least makakuha tayo ng konting shots sa facility. Pero, pagdating ko mismo ng Acom, baka doon na ako mag-vlog sa first floor. So, courtesy lang din to everyone. Sige. Now, we have to wait for bus 42. Arriving daw siya 10 minutes delayed eh. So, around 11:10. Importante na dito na ako. And just like that, I'm right where I started. Sige, teka, bago tayo tumaas. Well, mag-view na ako dun sa baba. Wala na ka namang front desk. So, I pretty much have it to myself now. Bili lang tayo ng isa pa mangangat-ngat. May nakita akong conveni doon. Not sure if it's Lawson. Grabe. So, kakatapos ko lang din pala mag-upload ng dalawang videos for tonight. So, I'm going to crash. Pupunta ako sa taas. Palit ako ng damit. Tapos, just plan out tomorrow. So, sakali man, that has been day 0. Then, gonna catch you tomorrow. Sige. Good night.